Para lansia 60 plus wajib waspada. Mulai 10 Mei, aturan penarikan tunai berubah drastis dan dampaknya bisa langsung terasa pada uang Anda. Banyak yang sudah terkejut, tapi sebagian besar masih belum tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Jangan sampai Anda terlambat mengetahuinya. Tonton sampai akhir, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang bisa memengaruhi keuangan dan masa depan Anda. Pastikan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekarang juga. Handa ka na bang marinig ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa naririnig noon? Isang bagay na pinag-uusapan ng mga ekonomista, analyst sa pananalapi, at mga eksperto sa pamumuhunan sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit bihirang ibinahagi sa pangkalahatang publiko ng tapat at bukas. Ngayon ay tatalakayin namin ang isang napakasensitibong paksa, ngunit napakahalaga, ang posibilidad na ang Pilipinas ay haharapin ng isang malaking krisis sa ekonomiya sa taong 2026. At ang mas nakakagulat pa, may 5 babala na nagsisimulang lumabas ng malinaw sa harapan natin. Kung mayroon kang ipon, ari-arian, pamumuhunan o anumang asset, ang video na ito ang pinakamahalagang mapapanood mo ngayong taon. Huwag patayin ang video na ito dahil ang bawat segundo nito ay maaaring makapagligtas ng iyong pinansyal na kinabukasan. Bago tayo sumisid ng mas malalim, mahalagang maunawaan na ang pagtalakay sa posibilidad ng pagkabangkarote ng isang bansa ay hindi nangangahulugang nais nating takutin ang sinuman. Hindi ito tungkol sa pagpapakalat ng takot at pangamba. Ito ay tungkol sa kamalayan. Sapagkat sa mundo ng pananalapi, ang mga nakaalam ng mas maaga ay palaging may pagkakataon na maprotektahan ang kanilang sarili. Patunay ng kasaysayan ng paulit-ulit na ang mga krisis sa ekonomiya ay hindi basta-basta dumarating ng walang babala. Palaging may mga tanda, palaging may mga signal, at palaging may mga taong sapat ang talino para basahin ang mga signal na iyon ng matagal bago pa man ito mapansin ng iba. Ang tanong ngayon ay, kasama ka ba sa mga taong iyon? Ang Pilipinas ay isang bansa na may isa sa pinakamabilis na lumalaking ekonomiya sa Asya. Sa populasyong higit sa 115 milyong tao, mayamang likas na yaman, at paglago ng ekonomiya na sa loob ng maraming taon ay tila matatag, maraming tao ang naniniwala na ang Pilipinas ay masyadong malaki para bumagsak. Ngunit ito rin ang naisip ng mga tao tungkol sa Argentina bago ang krisis ng 2001. Ito rin ang naisip ng mga tao tungkol sa Gresya bago ang krisis sa utang ng 2010. At ito ang naisip ng mga tao tungkol sa Sri Lanka bago ang bansang iyon ay tunay na nakaranas ng pagkabangkarote noong 2022. Walang bansang immune sa krisis sa ekonomiya at habang mas mabilis nating naiintindihan ang katotohanan ito, mas mahusay tayong makakapaghanda. Ang unang palatandaan na kailangang bantayan mo ay ang pagtaas ng utang sa labas ng bansa ng Pilipinas na ngayon ay umabot na sa isang napaka-nakababahalang antas. Sa nakalipas na ilang taon, patuloy na nagdaragdag ng mga pautang mula sa ibang bansa ang pamahalaan para mapunan ang lumalaking depisit sa budget. Kapag ang isang bansa ay patuloy na humiram para bayaran ang lumang utang sa bagong utang, ito ay isang mapanganib na siklo na tinatawag ng mga ekonomista na debt spiral o spiral ng utang. Sa ganitong sitwasyon, ang interes sa utang na kailangang bayaran bawat taon ay patuloy na lumalaki, kumukuha ng budget na dapat sana ay ginagamit para sa pag-unlad at kagalingan ng mamamayan. Kapag ang ratio ng utang sa gross domestic product ay patuloy na tumataas nang hindi sinusuportahan ng tunay na paglago ng ekonomiya, ang unang hudyat ng panganib ay nagniningas na ng napakaalindog. Ang Pilipinas ay isang bansa na may isa sa pinakamabilis na lumalaking ekonomiya sa Asya. Sa populasyong higit sa 115 milyong tao, mayamang likas na yaman, at paglago ng ekonomiya na sa loob ng maraming taon ay tila matatag, maraming tao ang naniniwala na ang Pilipinas ay masyadong malaki para bumagsak. Ngunit ito rin ang naisip ng mga tao tungkol sa Argentina bago ang krisis ng 2001. Ito rin ang naisip ng mga tao tungkol sa Gresya bago ang krisis sa utang ng 2010. At ito ang naisip ng mga tao tungkol sa Sri Lanka bago ang bansang iyon ay tunay na nakaranas ng pagkabangkarote noong 2022.
Walang bansang immune sa krisis sa ekonomiya at habang mas mabilis nating naiintindihan ang katotohanan ito, mas mahusay tayong makakapaghanda.